Paano ba tayo makakatulong sa isang tao na para makaalis siya sa isang sitwasyon ng karahasan? Yung una ay makinig tayo. Maging bukas sa kanyang kwento, huwag tayong maghusga, at huwag tayong magbigay ng sarili nating opinyon. Yung pangalawa ay mag-alok tayo ng suporta. Tanungin natin, ano ba yung kailangan niya sa atin? Ipaalam din natin sa kanya na hindi siya nag-iisa sa sitwasyon na to. Maraming mga tao ang nagmamahal sa kanya. Yung pangatlo ay magbigay tayo ng iba't ibang tao, grupo o ahensya na maaaring makatulong. Kapag sinabi nating mga tao, ito yung mga kapamilya, kaibigan na po pwede niyang puntahan kapag siya ay may kailangan o nasa mahirap na sitwasyon o nakakaranas ng karahasan. May mga grupo o ahensya din na handang tumulong at kailangan lang niyang tumawag, katulad ng mga shelters, mga agency na may mga programa para sa mga taong nakakaranas ng karahasan. Yung pang-apat ay tulungan natin siyang gumawa ng plano o tawag natin doon safety plan para alam niya kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay nandun sa sitwasyon. Igalang din natin ang kanyang desisyon o paraan na pinipili. Minsan, gusto natin na siyang, or gigil na tayo na sana makaalis na siya sa sitwasyon na yon. Pero, baka hindi yun ang safe sa kanya. Baka ang pagtigil niya o pagstay niya sa bahay, sa kanyang partner ayun ay paraan para maging safe ang bawat isa. So, igalang natin, antayin natin kung kailan siya makakapagdesisyon. Yung pinakahuli ay unawain natin ang kanyang nararamdaman. Importante na napapaalam natin sa kanya na naiintindihan natin ang kanyang sitwasyon. Okay lang kung siya ay natatakot, nababahala, o hindi alam kung anong gagawin. Ang pinaka-importante ay nandun tayo na kung kailangan niya ng suporta ay pwede kanyang puntahan. Importante na maintindihan natin ng mga tumutulong na ang pagdedesisyon sa pag-alis ng karahasan ay minsan matagal at paulit-ulit na proseso. Ang research nagsasabi sa atin sa cycle of abuse na minsan hanggang 7 beses na pag-alis sa bahay o paghihiwalay bago tuluyang makapagdesisyon ang isang tao na tuluyang lumabas o umalis sa karahasan. Maging handa tayo para maghintay kung kailan ang tamang panahon para sa kanya.